ano nangyayari sa lungsod ng aking sinilangan, ito pong lungsod nating Maynila. Bakit po napag-iwanan ng mga kalapit lungsod? Naiwanan ng Makati, naiwanan ng Mandaluyong, naiwanan ng Pasig, naiwanan ng Quezon City, naiwanan ng Valenzuela City, pati ng Parañaque, naiwan tong San Juan, tong Maynila, pati na San Juan. Ay, naiwan na itong lungsod ng Maynila. Bakit po ganon? Ano po nangyari? At asahan nyo, lagi ko sinasabi, pagising ko, pagtulog ko, at pagising ko, lagi ko nasa isipan na si Erap, mamamatay, mabubuhay, hindi makakabayad ng utang na loob sa mahihirap. Maraming salamat sa ating the handsomest Vice Mayor Manila ever had. Pinakapoging Vice Mayor na nagkaroon ng lungsod ng Manila. Vice Mayor Isko Moreno. Palakpakan naman po nyo. Kaya mga mahina na palakpak sa akin, yung mga fans ko dito, mga lola, mahina na pumalakpak. Ako po kailanman, huwag niyo akong asahan na ako'y bibili ng boto niyo. Dahil, pag binili po ang boto niyo, at pinagbili niyo ang boto niyo, hindi lang 10 beses babawiin yan, mga 100 beses babawiin yan sa kaban ng lungsod. Yan po ang totoo. Ngunit 2 buwan pa lang ako bumababa. Inutusan po, nung umagaw sa akin sa pwesto, yung kanyang Secretary of Justice, si Nani Perez. 2 beses po ako inalok. Sa wikang Ingles, sinabi niya sa akin, we're offering you to leave the country and go to the country of your choice. You can bring anything you want to. No cases will be filed against you on the condition that you resign as President of the Republic of the Philippines. 2 beses po ako inalok. Sa mga salita, ang sabi po, ang alok po sa akin, pwede ako umalis ng bansa, mamili ako kung saan bansa ako gustong pumunta, madadala ko lahat ang gusto kong dalhin, walang kasong iakyat laban sa akin. Sa isang kondisyon lamang, na ako'y pipirma, na ako'y bumibitiw bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. 2 beses po ako inalok, 2 beses ko tinanggihan, at sinabi ko, huwag na kayong magaksaya ng panahon. Sabihin mo doon sa amo mo at yung mga kasama mo sa kabinete, ano man ang gawin nyo, hindi ako alis. Hindi ako natatakot kahit na ikulong nyo ko. Hindi ako alis. Sa mga salita po, kinulong nga ako. Sasabihin ko sana, hindi naman kayo mabiro. Ako po, paplano ko po lahat ang pag-aayos dito sa lungsod ng Maynila. Sa dami po ng iniwan na problema nitong kasalukuyan administrasyon, hindi ko po matatapos sa 3 taon to. Asahan yan? Totoo po yan. Pero ayusin ko po lahat ng pundasyon. Magagawa ko po ng mga ilan. Pagkatapos po, pag nakaporma na, ibibigay na po natin. Pagkatapos ng 3 taon, ibibigay na po natin sa ating mahal na Vice Mayor na kayang-kaya niyang gawin. Matalino, galing sa hirap, alam niyan damdamin na mahirap, kaya maligaya kung taos-puso ibibigay sa kanya ang susunod na siya magiging susunod sa aking alkalde. Kung ako'y may kasalanan, yung una palang alok sa akin, tumakbo na ako, umalis na ako, iniwan ko na kayo. Kita niyo yung pumalit sa akin, tatakas, naka-wheelchair pa, nahuli. Yung nagsasabi, ayaw din ng aming mga kamag-anak, na anak ko, Daddy, bakit ka pa naman bababa? Magpahinga ka na lang. Naging Pangulo ka na, tapos bababa ka pa ng mayor. Sabi ko sa aking mga anak at sa mga kamag-anak ko, yung paglilingkod sa taong bayan, walang posisyon na dapat kilalanin. Ang paglilingkod sa bayan ay walang hangganan. Habang ako buhay at malakas, ngayon lang pagkakataon ko, muli, nakabayad ng utang na loob sa mahihirap. Sapagkat totoo po yan. Yan po lagi nasa puso't isipan ko, damdamin ko,
na kung wala ang mahirap, wala si hirap. Okay ba, Lola? Kayo may crush sa akin nung araw eh. Mga lola na may crush sa akin. Oh, ayan. Diba? May laban. There can never be economic growth without peace and order. O, English ho yan. 10 kami magkakapatid. Ay lahat po sila ay nakatapos ng kanilang karera sa koleyo. May kapatid akong doktor, may kapatid akong doktora, may 2 abogado akong kapatid, may ininyero, may economic graduate, may commerce graduate. Sa madaling salita po, 10 kami. Ako lang ang hindi nakatapos. Pero ako naman ang naging pangulo. Di ba? Kaya malamang masasabi ko sa inyo utang na loob ko yan sa ating mga kababayan na masang Pilipino. Tanggapin niyo po yung pera. Ilagay niyo sa bulsa. Pagdating sa balota, Estrada. At asahan nyo, susuklihan ko po yan ang buong katapatan na paglilingkod. Ako po, pag nagbitiw ako ng salita, hindi po ako politiko. Ginagawa ko po. Kaya ako hindi gumagamit ng partido, mga partido liberal, partido nasyonalista, kaya po ang aming samahan ay puwersa ng masang Pilipino. O una sa gawa, una sa pag-unawa. Yan partido, paano laman ng eleksyon yan? Pagkatapos ng eleksyon, sila lamang nagpapartiyan. Wala na taong bayan. Walang bayan, walang lungsod, walang lalawigan, walang bansa na uunlad kung walang kapayapaan.